Magandang gabi Pilipinas. Tayo po ay magbibigay tayo ng update ngayon patungkol sa ating panahon sa Pilipinas. Habang kakalabas lang ng bagyong Tino ay ito namang papasok na si tropical storm na Uwan. At isa itong napakalaking bagyo at inaasahang maging super typhoon po ito bago mag-landfall. At kailangan nating paghandaan dahil sa mga nangyayari doon sa bagyong Tino. Alam naman natin na yung bagyong Tino ay isang mapinsalang bagyo at inaasahang itong si Uwan ay mas malaki ito kaysa kay Tino. Kaya dapat nating paghandaan sa mga lugar kung saan ito magla-landfall. Ang kasalukuyang forecast track ay nagpapakita ng tumataas na posibilidad sa pagtama o landfall sa pagitan ng Isabela at Aurora regions. Ito ay sa Lunes ngayong November 10. At sa lakas ng isang super typhoon, ang mga bugso ng hangin o wind gust ay magiging labis na mapaminsala. May kakayahang sumira ng mga bahay, magpatumba ng mga puno at makapinsala sa critical na mga infrastructure sa ating lugar. Hindi lang po hangin ang ating inaalala. Asahan din po ang life-threatening hazards dahil sa ulan at dagat. Una, ang storm surge. May mataas na posibilidad na magkaroon ng delikadong storm surge na aabot hanggang 3 or mula 3 hanggang 5 metro lalo na sa coastal areas ng Isabela at Aurora. At pangalawa, ang ulan. Ang bagyo ay magdadala ng torrential to extreme rainfall at nagbabala po ang mga ahensya sa banta ng flash flooding at landslides lalo na sa mga bulubunduking bahagi ng Cordillera at Karatig na probinsya. Dahil dito, ang DILG at NDRRMC ay nag-uutos sa lahat ng local government units lalo na sa Northern at Central Luzon na mag-activate ng kanilang disaster operations. Preemptive evacuation is mandatory sa lahat ng identified high-risk areas. At ang ating PNP naman at armed forces ay nakaposisyon na ready for deployment ng search, rescue, and retrieval teams. Inaasahan po ang mabilis at coordinated na aksyon mula sa lahat ng opisyal. Isa ito sa mga paghahanda na ginagawa para sa pagdating ng Super Typhoon Uwan. Personal na paghahanda ang susi para makaligtas. Ito po ang actionable checklist. Dapat ninyong gawin ngayon at hindi bukas. Una, ihanda ang iyong mga go bags. Siguraduhin na mayroon kayong sapat na tubig, non-perishable food, first aid kit at gamot for at least mga 3 araw. Huwag kalimutan ang cash at importanteng documents na nakalagay sa waterproof container. I-secure ang iyong bahay, i-check ang bubong, sarado at i-tape ang mga bintana. Bago pa man dumating ang malakas na hangin, putulin ang mga sanga na nakasandal sa inyong bahay at i-charge ang lahat ng cellphones, power banks at flashlights at planuhin ang paglikas. Tukuyin ang inyong mga evacuation route at ang iyong safe spot. Ngayon, uulitin po namin, this is a super typhoon. Ang kalakasan nito ay pwedeng maging katulad ng mga bagyo na nagdulot ng matinding pinsala sa nakaraan, like yung kung Yolanda sa Tacloban, kung naalala niyo yun, Odette sa Leyte, sa Visayas din. Kapag nag-issue na po ng tropical cyclone wind signal ang Pag-asa number 3, 4 at 5 sa inyong lugar, nangangahulugan po iyan ng extreme danger, kaya hindi na po ito panahon ng pagdududa. At sa mga residente ng Isabela, Aurora at Karatig na lugar, gamitin po natin ang natitirang oras na ito. Likas na po ngayon kung nasa coastal o low-lying areas kayo. Makipagtulungan po sa inyong local officials, i-monitor ang official updates at huwag magkalat o maniwala sa mga fake news. Ang inyong kaligtasan ng prioridad ng lahat, especially sa ating government. At patuloy po kaming magbibigay ng balita at mag-iingat po tayong lahat dahil mapinsala po itong bagyo na ito, ang Super Typhoon Uwan. Kaya ang susunod namin na update ay magbibigay kami ng mga updates habang palapit o kung may mga changes po ng direksyon, sasabihin po namin ito sa video na ito. Kaya please subscribe if you haven't subscribed already and turn on the notification bell para baka ma-notify kayo if meron kami mga bagong updates or mga video uploads. So guys, stay safe, take extra measure and be careful. God bless.